Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Road rage o hold up? Ang pickup na yan, kinorner ng mga rider sa gitna ng kalsada. Gulong na sasakyan, pinagsasaksak. Sa pool sa CCTV, mag-amang naglalaro sa computer shop, bigla na lang pinagbabaril. Ang tinitig ng ugat ng krimen, ninakaw na manok. Sa ikatlong sunod na linggo, diesel, halos 13 pesos ang rollback simula bukas. Nasyak ka ba sa hawak mong bill? Meralco, iginiit na hindi silang nakikinabang sa dagdag singil. Ayuda sa 4Ps at senior citizen, ipinapasa nga ba sa mga customer? Part-time teacher na namaril sa White Correspondents' Dinner, target daw talaga si Trump at kanyang mga opisyal. Kuha ng CCTV sa shooter, inilabas. At eto na nga, A Secret in Prague at My Best Friend Evan, mapapanood na mamaya dito sa TV5. Enrique Hill at Andrea Brillantes maagang nagpakilig at pasok agad sa top shows ng Netflix. Sa pool sa video, ang pagkuyog sa isang pickup driver sa gitna ng kalsada sa Makati. Sinaksak at binutas ang mga gulong ng kanyang pickup para hindi siya makatakas. Pero may plot twist dahil ang nagsimula pala ng gulong yan ay ang mismong pick-up driver. Ang buong kwento, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa gitna mismo ng kalsada sa Pasong Tamo Extension sa Makati, isang rider sinasaksak ang mga gulong ng pick-up. Habang isa pang rider na nakablock, sinisigawan at pinabababa ang driver na nasa loob ng sasakyan. Kaya ang mga pasahero na nasa unahang jeep abay nagpulasan sa takot. Sa tindi ng tensyon, basag-basag ang salamin ng pick-up. Dito na nadukot na nakablock na rider ang lock ng pinto. Makikita rin na armado siya ng baril. Sa isa pang kuha ng video, nabuksan na ng dalawang rider ang pinto ng pick-up. Isang CQ ang umawat pero maya-maya tumulong na rin siya sa pagpapababa sa pickup driver. Ang intense na eksenang yan, pinost online at nag-viral. Pero paglilinaw ng mga otoridad, hindi yan hold up o road rage. Bago ang insidente, na-involve daw sa banggaan ng mga sasakyan dito sa Barangay Fort Bonifacio ang pickup truck. May sinusundan daw itong kotse na bigla na lamang kumaliwa patungo ng gasolinahan. Ang resulta, nabangga niya ito. At nagkataon naman na may paparating na motorsiklo na sumalpok naman sa nabanggang kotse. Pero ang driver, imbis na bumaba at tingnan na nangyari, tumakas ito kaya nagkaroon ng habulan. Sa harap ng isang mall sa Makati, inabutan ng pickup kung saan nakabangga pa ito ng isang SUV. Para hindi na makatakas, hinarangan ito ng jeep na nakita sa video. Diyan na, kinuyog ng mga rider ang pickup. Pero ayon sa mga pulis, hindi kutsilyo ang hawak ng isang rider, kundi susi. So yung maliit na naka-helmet na isa na nakikita sa video ay kamag-anak siya nung driver ng sedan na Corona. Kaya humabol din siya. So kung titingnan natin, hindi naman po talaga niya sinaksak. Act of stabbing lang sa gulong, but susi lang ang hawak niya. Lumabas sa investigasyon na hindi lasing ang pickup driver. Natakot umano ito kaya tinakasan ng mga biktima. Sa huli, nauwi naman niya sa areglo. Pinaiimbestigahan at pinaghahanap naman ang rider na may baril. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang tatay habang sugatan na ang kanyang anak nang barilin sila habang naglalaro sa computer shop sa Talisay City, Cebu. Ang punot dulo ng krimen, ang ninakaw umanong manok ng biktima. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas.
Sa compound na ito sa Barangay Haklupan, Talisay City, Cebu noong Biyernes, makikitang naglalakad ang lalaking nakasuot ng helmet at backpack. Palingon-lingon pa siya at tila may hinahanap. Ilang saglit lang, makikita ulit sa CCTV ang lalaki na lumabas ng compound. Maya-maya, bumalik ang lalaki at pumasok sa isang daanan. Wala pang isang minuto at lumabas din siya agad, pero tumatakbo na at tila natataranta. Nagsilabasan na rin ang mga tao sa lugar at nagkaroon ng komosyon. Tinangka pa itong habulin ng ilang residente pero hindi na nila ito naabutan. Ang lalaki sa video pumasok pala sa isang computer shop at doon namaril. Dead on the spot ang 50 anyos na lalaking biktima. Tumagos ang bala sa ulo nito. Ang masakla pa, nadamay rin sa pamamaril ang anak ng biktima. Tinamaan ng bala sa hita ang 15 anyos na babae. Kwento ng lola ng dalagita, naglalaro lang daw sa computer shop ang mag-ama na mangyari ang krimen. Wala naman daw silang kaaway pero ang tinitingnan pulot dulo sa pamamaril, ang ninakaw umano mga manok sa kanilang barangay. Pinagbibintangan daw dyan ang binaril na lalaki. Nakakunod, palko ko nung 2,000. Naapay manok ko nung nawa. Duha ka po, tag-50 mil. Ang kano ko nung nagbantay anak ko nung may maigit ko sa amo, ihanok ko ng latanan niya. Niya, pati yun din tao rin anak lang siya. Kinabuhi rin ikuhaon. Pati yung paita rin yun. Sa ngayon, nasa ospital pa rin ang sugatang dalagita. Problema ng pamilya ay kung saan hahagilap ng 100,000 piso para sa operasyon nito. Papuntahan siya nga, makuha lang na siya, makabaho sa mga anak. Nila niya naon, kaya na yung pamilya. Ginabuhi na iyahan ko anon. Patuloy na iniimbestigahan ang pagkakakilala ng gunman. May sinusubaybayan na rin person of interest sa mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas. Arestado na ang holdupper na nasa pool sa video na sign of the cross muna bago magnakaw sa Cainta, Rizal. Umamin din ang suspect sa paggamit ng illegal na droga. Nasa frontline na balitang yan, si Carol De Asa. Huli sa bypass operation itong Biyernes ang lalaking ito na kinilala sa alias na Memel sa Cainta, Rizal. Nahulihan siya ng higit 20,000 pisong halaga ng droga. Pero natuklasan ng mga pulis na sangkot din pala sa pagnanakaw ang suspect. Siya ang tinaguriang Holy Dapper na nasa pool sa CCTV na nag-viral matapos mag-sign of the cross muna bago magnakaw. Abril 18 nang makunan ang pang-hold up sa isang eskinita. Nabiktima niya ang isang Indian national na katatapos lang maningil ng pautang. Tinangay ni Memel ang 5,000 piso na nakolekta ng biktima. Hindi itinanggi ng suspect ang pagnanakaw. Hindi po ako nag-sign na cross po. Sana po mapatawid din po ako sa mga kasalanan. Yun lang po. Natakot po ako nun kasi baka may baril po yun sa Bombay. Baka may baril po. Gipit lang daw ito kaya nagawa ang krimen. Aminado rin ito na gumagamit ng iligal na droga. Dala lang po ng tukso ng kaibigan. Sinampahan na ang suspect ng reklamong pagnabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nauna na rin sinabi ng Bagong Silang Neighborhood Association na magsasampa sila ng reklamo laban sa suspect kaugnay sa pagnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Halos 13 pesos na big-time rollback ang inaasahan sa presyo ng diesel simula po yan bukas. Pero nakukulangan dyan ang grupong Piston. Live mula sa Pasig, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, anong sabi ng Piston sa rollback? Cheryl, alam mo, nasa 12 pesos nga, no? Halos 13 pesos yung magiging bawas o tapyas sa singil ng per liter ng diesel simula bukas. Pero tila hindi pa rin daw yan sapat para sa grupong Piston. Kahit daw ito na yung pangatlong sunod na rollback ngayong buwan, gusto pa rin daw nilang makuha yung dating presyo na nasa 55 pesos per liter noong Pebrero bago nga magsimula yung tensyon sa Middle East. At ma-achieve lang daw o makukuha uli yung presyo na yan kung sakali man na isususpend talaga yung excise tax. Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nag-anunsyo ng rollback sa petrolyo simula bukas. Bababa ng 12 pesos and 94 centavos ang kada litro ng diesel, habang matatapyasan naman ng 15.71 pesos ang kada litro ng kerosene. Pero ang gasolina,
tataas ng 53 centavos kada litro. Dahil dyan, maglalaro na sa halos 76 pesos hanggang 107 pesos ang kada litro ng diesel, 72 hanggang halos 105 pesos naman ang gasoline, habang 125 hanggang 147 pesos ang kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na beses ng big time rollback ngayong buwan. Nakakaapekto pa rin sa presyo ng langis ang sitwasyon sa Middle East na nasa tigil putukan pa rin. Yun po yung result ng closing nila ng market. Commodity kasi. So, we get the official closing every day. Ganun po, may sariling presyo si diesel, may sarili ding presyo si kerosene, tsaka si gas. Mahigpit naman ang paalala ng Department of Energy sa oil companies na hindi maaaring bumaba sa 12 pesos ang presyo ng rollback. May ilang mga kumpanya na raw na naunang mag-rollback noong mga nakaraang araw. They're mandated to comply with this. So we have our own procedure with due process. If there is unjustified na hindi pag-follow po ng advisory ng DOE, then we will have to file cases. Ang grupong pasang Mazda, pabor sa 12 pesos na tapyas sa diesel dahil kahit papano raw ay makakabawi-bawi na raw ang mga tsuper. Yung 12 pesos na yung malaking bagay rin. Doon sa mga konsumo ng 30 liters, 360 pesos din yan, sayang din yan. Pero nakukulangan pa rin dyan ang grupong Piston. Panawagan pa rin nila na maibaba sa 55 pesos ang litro ng diesel at pagbigyan ang hiling nilang 10 pisong taas pasahe. Dapat hindi lang isa-isak sa diesel at sa LPG at sa kerosene ang ginalaw. Dapat ginalaw din niya yung isa-isak sa diesel at sa gasolina. Tingin natin ay kapag tinanggal yung buwis sa produktong petrolyo, kinabang niya yung 21% ng ating mamamayan. Pinakano nga niya, yung pag-rollback na doon, kadiat na i-rollback o ibalik doon sa halagang 55 pesos sa diesel at 57 naman sa presyo ng gasolina. Bilang tulong naman sa mga commuter, binuksan ng LRT ang libreng parking lot sa Santolan Station para sa mga pasahero. Target raw nilang hikayatin ang publiko na gumamit ng tren at iwan muna ang kanilang mga sasakyan sa parking. Ayon sa pamunuan ng LRT, na sa 100 sasakyan ang kasya at pwedeng mag-park dito sa sementadong bahagi ng bakanteng lote. At para masiguro yung kaligtasan ng mga sasakyan ay nakatakdaring magdagdag at mag-deploy ng mga security guard at magpapakabit din daw ng CCTV dito sa lugar. Tanging LRT riders lang ang pinapayagang magparada ng sasakyan. Cheryl, pakita lang natin dito sa Pasig yung isang gasolinahan malapit dito sa kinatatayuan ko. Yung diesel nasa 94.20 pesos ngayon. Pero bukas, simula ng alas 6 ng umaga, papatak na yan at babagsak na yan into 82 pesos or 81 pesos per liter. Kaya yan yung price range na ayon sa Department of Energy dapat daw masunod dahil handa raw silang magsampa ng kaso sa sinumang gas company na hindi susunod dito sa price rollback. Cheryl? Nakakailang linggo na rin ang pag-rollback. Magtutuloy-tuloy na raw ba ito? Iyan, at kumusta rin yung supply ng langis natin? Cheryl, kanina nga sa sinabi ng kagawaran, wala pa daw garantiya kung magtutuloy-tuloy na ba itong rollback na ito dahil dalawang factors ang kinoconsider. Una, ano ba yung magiging resulta or assessment sa MAP, sa Means of Plot Singapore, dahil dyan tayo nagbabase na nagiging presyo ng langis na binibenta dito sa Southeast Asia, pati na rin sa buong Asia. At pangalawa, kung ano ba yung magiging sitwasyon sa Middle East, yung tension dyan sa pagitan ng US at ng Iran sa mga susunod na araw o linggo. Samantala, Cheryl, maidagdag din natin, tumaas yung average supply ng domestic supply natin dito ng diesel. Sa katunayan nga, ngayon ay pumapatak na sa 53.91 days yung dami o supply na meron tayo ngayon sa bansa. Samantalang yung diesel nasa 54.61 at ang pinakatumaas dyan, yung jet fuel. Dati kasi nasa 60 na lang daw, 60 days na lang daw ang supply natin. Pero ngayon, umangat na yan to 70.83 days. Yan muna ang latest mula dito sa Pasig City. Cheryl? Maraming salamat, Ian Su. Patay ang isang lalaki matapos tambangan ng riding in tandem sa Rodriguez Rizal.
Posibleng may kinalaman umano sa krimen ang dating pagkakakulong ng biktima dahil sa droga. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Wala ng buhay na madatnan ang lalaking ito matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay San Jose, Rodriguez, Rizal nitong linggo ng gabi. Hindi bababa sa 5 tama ng bala sa katawan ng tinamo ng biktimang si alias Jerome, 38 taong gulang. Ayon sa isa sa mga kapitbahay nito, nagulat sila nang makarinig ng putok ng baril. Nang tignan, dito na nila nakita ang biktimang nakabulagta sa kalye sa harap ng kanilang bahay. Agad raw nilang tinawagan ang kapatid nito para sabihin ang nangyari. Nasa trabaho kasi ako nung naka-duty ako, tumawag yung kapitbahay namin sa akin na yun nga, ang kapatid ko raw na baril sa labas ng bahay namin. So bali, nagpaalam ako para tiyakin kung totoo nga yung pagtingin ko ron, totoo nga. Ayon sa mga nakakita, riding in tandem na nakabonet ang bumaril rito. Blanco pa rin ang pamilya sa kung sino o ano ang nasa likod ng pamamaril. So bali wala akong idea talaga kung bakit nangyari yun eh. So bali siguro may mga barkada sa ron na pero sa nakaalitan, wala naman akong alam. Kung sino ka man na bumaril sa kapatid ko, sana mabigyan ng hustisya ito. Magkaroon ng hustisya ang nangyari sa kapatid ko. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga pulis sa krimen. Ayon sa pulisya, isa sa tinitingnan nilang anggulo ay ang pagkakalulong nito dahil sa iligal na droga. Nasa punerarya na ang katawan ng biktima habang patuloy ang paghahanap sa bumaril rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Nauwi sa trahedya ang isang treasure hunting sa isang hukay sa Panabo City, Davao del Norte. 5 ang nasawi matapos matrap sa hukay pero 2 bangkay lang ang naiahon. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Okay, continue sir, down slow. Buwis buhay ang retrieval operations ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa isang hukay sa masukal na bahagi ng barangay Upper Lica ng Panabo City, Davao del Norte. Natrap kasi ang 5 lalaki na pinaniniwala ang nag-treasure hunting. Makalipas ang ilang minuto, naiangat ang isa sa mga ito na kinilalang si Patriarca Pepe, 59 anyos at isang aktibong public school teacher. Tinatayang aabot umano sa 200 feet ang hinukay ng mga biktima dito sa lugar. Nasa 2 taon na umano ang kanilang paghuhukay na nagbabaka sakaling makahanap ng ginto. Nauna nang naiahon ng mga taga-BFP ang bangkay ni Rodolfo Maputol, 59 anyos at isa ring guro. Natagpuan sila sa hukay na may 6 na talampakan ang lalim. Pero hindi na nakuha ang bangkay ng 3 pa nilang kasamahan. Ayon sa mga otoridad, may biglang sumabog umano mula sa ilalim ng lupa dahilan para matrap ang mga biktima. May ammonia doon and then merong carbon monoxide. So it is they are toxic gases ma'am na pag naano siya, pag nalikom is talagang nakakalason kumbaga. Tinapos na ang search and retrieval operation sa mga naiwang katawan dahil na rin sa banta ng mga nakalalasong kimikal sa ilalim ng hukay. Hindi na kukunin ang kanilang mga bangkay at doon na ang magsisilbi nilang libingan. Nakaligtas naman ang 2 pa nilang kasamahan, kabilang ang may-ari ng lupa na hindi bumaba sa hukay. Iniimbestigahan na ang posible niyang pananagutan. Mahigpit na ring binabantayan ng mga otoridad ang lugar para hindi na maulit ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mabilis nilibas ng kawatang riding in tandem ang 4,000 pisong cash sa isang sasakyan sa Laguna. Naka-hazard light pa ang kotse nang sumimpleng nagnakaw ang mga suspect. Nasa Frontline na balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Sa kuha ng CCTV sa Santa Rosa, Laguna noong nakarang linggo, makikitang nakaparada ang pulang MPV sa gilid ng pamilihan. Maya-maya, isang motorsiklo ang huminto sa tapat. Bumaba ang angkas saka nagtanggal ng helmet. Umabante naman ang kasama niyang rider. Pagkalapag ng helmet ng angkas, casual siyang naglakad palapit sa MPV. Sinilip niya ang loob ng sasakyan at dali-daling binuksan ang pinto. Mabilis niyang tinangay ang bag sa loob, saka sumakay sa motor at sumibat.
Kuwento ng may-ari ng sasakyan, bumaba silang mag-asawa para mamili ng pintura at tubig sa lugar. Ganun na lang ang panlulumo ni Meli. Natangay kasi ang 14,000 pisong halaga ng cash, bagong cellphone at debit at credit card. Yun, saglit lang po yun, wala nga kami pong 10 minutes doon. Pagbalik po namin sa sasakyan, wala na po yung bag ko po. Tapos nung pina-check po namin yung CCTV, yun nga po na may kumuha, may nagnakaw na nakamotor. Agad nila itong isinuplong sa pulis. Hinala nila, dayo sa lugar ang mga sospek. Nakakatakot daw na parang sanay na ang mga ito at nakuha pang tanggalin ang helmet. Magsisilbing aral daw ang nangyaring ito sa mag-asawa. Sabi ng asawa ko, hindi na talaga ako gagawa ng ganun yung hindi ilalak. Kahit saglit lang kami doon. Kaya yun po, doble ingat po tayo ngayon kasi andyan lang po sila yung mga walang takot na sa paggawa ng masama. Sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa mga sospek, agad lamang ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. 10 bahay ang natupok ng sadya umanong manunog ang isang lalaki sa Biliran. Nagawa umano yan ng suspect dahil lang daw sa nawawala niyang cellphone. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sumisigaw ang mga residente habang inaapula ang apoy sa barangay Larasabal sa Naval, Biliran. Tinupok dito ang mga bahay na gawa sa light materials. Ang sunog sinadya raw. Based sa investigation, yung mga witness para may nakakita sila na sinadya talaga. Base sa witnesses, parang mayroong isang doon na katabi niya na nakarinig siya na susunugin yung bahay. Sinunog umano ng isa sa mga residente ang kanyang bahay dahil lang sa nawawala niyang cellphone. Narinig pa nga raw ng isang testigo na sumisigaw ang suspect ang Happy New Year saka umalis sa nasusunog na lugar. 10 bahay ang natupok, umabot sa 442,500 pesos ang halaga ng pinsala. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis kaya agad na-aresto ang suspect. Inaalam pa ang kanyang motibo sa krimen. Mahaharap ang suspect sa reklamong arson. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tinambangan ng isang lalaki habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan sa Calamba, Laguna. Posibleng itinumba raw ang biktima dahil sa nalaman niyang anomalya sa pinagtatrabahuhang kumpanya. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Tagtad ng tama ng bala sa katawan ang lalaking ito nang madatnan sa loob ng kanyang multipurpose vehicle sa Calamba, Laguna. Kita rin ang mga butas sa bintana at sa driver's side ng sasakyan. Isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Ayon sa Calamba Police, sakay na isang sedan ng gunman na mabilis ding tumakas. Napag-alaman namang isang company consultant ang biktima. Tingin ng mga pulis may koneksyon sa trabaho nito ang pananambang. Based doon sa investigation namin and then sa help ng family din, we have this pieces of evidence. It shows that this is work based doon sa work niya as consultant doon sa office. It appears that there's some anomaly on that company na discover niya and that is the most probable na motive. Operational audit, everything from finances, logistical, the operations of the company. Sa investigasyon, natukoy ng mga pulis ang sasakyan ng mga sospek na nirentahan lang pala. Sa pamamagitan ng GPS, tuluyang natunto ng kotse sa Santa Rosa, Laguna. Ito na kami, ito na. Naaresto ang driver ng kotse pero wala na ang gunman na kasama nito. Katwiran na naaresto ang sospek, inarkila lang daw siya ng gunman. Nakumpiska mula sa sasakyan ng mga sospek ang 2 baril at hinihinalang droga. Tukoy na ng Calamba Police ang pagkakinanlan ng gunman na patuloy pa ring tinutugis. Sinampahan na ng reklamong murder ng sospek. Iniimbestigahan na rin ngayon ng Calamba Police ang top management ng kumpanya na pinagtatrabahuan ng biktima. Considered solved dahil may na-arrest na kami tapos may na-file na kami. But yung nag-utos, yan yung second echelon ng work namin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Naka-full alert ang PNP sa posibleng pag-alis ng bansa ni na dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero. Sa programang StoryCon ng One News, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na nagkaroon sila ng command conference. Popostehan ng PNP ang lahat ng posibleng exit points
nina Romualdez at Escudero pa-abroad. Idinadawit ang dalawang dating leader ng Kamara at Senado sa flood control scandal na una na nilang itinanggi. Sa ngayon, may precautionary hold departure order laban kay Romualdez kaya bawal siyang umalis ng Pilipinas. At kapapasok lamang pong balita, inilabas na ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban naman kay Escudero. All 50 plus airports in the country, Region 9 backdoor leading to Malaysia, all coastline, maritime, all CAAP, all ABSICOM are on full alert for the possible departure of the former speaker and the former speaker and the former Senate president. Because of the orders given by the ombudsman, we will do everything possible to prevent their departure from the country. Balita naman sa abroad, posibleng assassination attempt kay US President Donald Trump ang nangyaring pangamaril sa isang event sa Washington, D.C. sa Amerika. Pati mga opisyal ni Trump, target din umano ng gunman. Narito ang Frontline Report. Abala ang mga umattend sa White House Correspondents' Dinner sa isang hotel sa Washington, D.C. sa Amerika. Si US President Donald Trump at si First Lady Melania magkasamang nasa stage nang biglang nagkagulo. Ang mga bisita kani-kanyang yuko sa ilalim ng mesa dahil sa umalingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Agad pinalibutan ng security si Trump. Habang si US Vice President J.D. Vance unang inescort pababa ng stage. Makalipas ang ilang pang segundo, umakyat na rin sa stage ang mga armadong secret security agent. Saka inilis ang presidente at ang First Lady. Sinicure muna ang lugar hanggang sa tuluyang palabasin ang mga bisita sa event. Kabilang dyan si US Defense Secretary Pete Hegseth. Sa kuha ng CCTV na inilabas mismo ni Trump, makikita ang tumatakbong lalaki na nakalagpas sa security check. Hinabol siya ng mga otoridad. Ayon kay Trump, armadong lalaki sa video. Sa isa pang video, makikitang naaresto na ang lalaki. Nakadapa siya at nakahubad habang nakagapos. Kinilala siya bilang si Cole Thomas Allen na taga California, isang part-time teacher at game developer. Ayon sa FBI, binaril ni Allen ng isang service security agent gamit ang shotgun para makapasok umano sa event. Pero dahil sa naka-bulletproof ang agent, hindi tumagos ang bala kaya nahabol siya at naaresto. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. I mean, he was a guy who looked pretty evil when he was down. You know, they had him down. He was fighting hard. He was, in my opinion, a sick person. Who would do that but a sick person? Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril, pero ayon kay Trump, may nakuhang anti-Christian manifesto sa suspect. Ayon naman sa mga otoridad, base sa mga sulat at laman ng electronic devices ng gunman, puntirya talaga nito si Trump at mga opisyal ng administrasyon nito. Patuloy pang iniimbestigahan yan. Sakaling mapatunayan na assassination attempt ang nangyari, ito na ang pang-5 tangka sa buhay ni US President Trump. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Echevarria, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Viral ang nakakaaliw na lie detector game ni na Secret in Prague stars Enrique Hill at Andrea Brillantes. Siyempre, may punishment sa mga hindi magsasabi ng totoo. Si Ken, ilang beses po na kuryente. Pero si Blythe, was I ever difficult to work with? Oo. Talaga? Minsan. Talaga? Ang kulit mo kasi. Pero hindi naman difficult na in a way na parang attitude or what. Kumbaga parang ang kulit mo lang minsan. Okay. wala pong inurungang tanong ang dalawa na madalas na uuwi sa tawanan at kulitan. Benta naman yan sa netizens na kinilig sa chemistry nila. At ang biggest pass ni Ken ay ang tanong tungkol sa love team. Mare-recommend mo ba na maging jowa ang ka-love team mo? Yeah, I mean, I think it just makes things easier, you know? And usually, it happens, you know? If you guys are a team and you guys working together, I'd say there's a lot of pros. Pero maraming cons din yan. I think it's both ways. It goes both ways. Akala mo, hindi mo kaya. Ikaw pa. Hoy, lapas yung kain eh. At least may inom ka na.
Abangan po sina Ken at Blythe bilang sina Mikoy at Kiara sa A Secret in Prague na mapapanood na po natin mga kapatid. Mamaya na yan pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Susunod, estudyanteng hinold up sa jeep, sugatan matapos manlaban. Truck driver na nakipag-gitgitan sa NLEX, lagot sa LTO. At silipin natin ng live ang taping ng My Best Friend Eman na mapapanood na mamaya dito sa TV5. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang estudyante matapos manlaban sa hold-upper sa Cebu City. Depensa ng suspect, nagawa niya lang ang krimen dahil nasa ICU ang kanyang ina. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Tulis. Kanina jeep ay gitulis. Estudyante. Nilalagyan ng panyo ng kanyang kaibigan ang sugatang kamay ng estudyanteng yan. Habang ang isa pa nilang kaklase, abala na sa kanyang cellphone. Ang eksenang yan nakunan sa tabing kalsada sa Cipadilla Street itong Sabado. Nanlaban pala ang estudyante sa lalaking nang hold up sa sinasakyan nilang jeep. Bakas pa nga ang dugo sa uniforme ng dalaga. Dali-dali rin naman silang umalis sa lugar. Base sa investigasyon, papasok sana sa paaralan ang mga biktima na mangyari ang pang-hold up. Kinuha raw ng lalaki ang cellphone ng biktima kaya ito nanlaban. Pero nakatakas pa rin ng suspect tangay ang gadget ng biktima. Matapos ang backtracking, nakilala ang suspect. Natuntun din ito sa kanyang bahay sa barangay Mambaling sa Cebu City. Kaninang umaga, iprinisinta ang suspect sa opisina ni Mayor Nestor Archival. Kwento rin ng suspect kay Mayor, nigawa lang ito ang krimen sa gusto ang maisalba ang buhay ng nanay nitong nasa ICU. Wala dyan ko'y nahimo, may kusa nga akong mama na sa ICU. Wala'y tao nga mo patrabaho niya. Wala'y tao nga mo doon niya. Sumauna iyang giunahuna para maluwas ang iyang mama. So nanulis siya. Sa huli, naisauli naman ang ninakaw na cellphone pero nakakulong na ang hold-upper at maharap sa kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Pinapatawag ng LTO ang driver ng truck na sangkot sa gitgitang nauwi sa Banggaan sa North Luzon Expressway. Sa video, makikitang nag-overtake ang trailer truck sa kagitgitan nitong isa pang truck. Ilang saglit pa, tuluyan na ngang sumalpok ang nahuling truck sa likod ng nag-overtake. Bigla raw kasing nagpreno ang naunang truck. Wasak ang harapang bahagi ng bumaggang truck. Ayon sa LTO, dapat magpaliwanag ang naunang driver kung bakit di siya dapat panagutin sa reklamong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang kanyang lisensya. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala pa naman tayong binabantayang anumang namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito lamang easterlies ang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Pero minsan, ito pong ating easterlies ay nagkakaroon ng tinatawag nating tropical wave o easterly wave. Yan po ay parang salubungan ng hangin within the easterlies na nagdudulot po ng mas mataas na tsansa ng pagulan. Dahil dyan sa ating easterly wave, ang ilang areas po dito sa Eastern Visayas, kasama po dyan ang Southern Leyte, maging ang Dinagat Islands, maging ang Surigao del Norte, kasama na po dyan ang Siargao Islands, ay mas makakaranas po ng mas mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms. Kaya mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga thunderstorms na yan
lalong-lalo na po yung mga areas na medyo mababa yung lugar. At maliban po dyan, at pong easterlies ay magpapatuloy pa rin po magdulot ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. At hindi pa po matatapos ang init ng panahon natin anytime soon. Kadalasan nga, huling bahagi ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo na itatala yung ating pinakamatataas na temperatura. Dito nga sa Dagupan City, pinakamataas nating naitalang temperatura noong April 24. Last year po yan, o huling bahagi po ng Abril yan, na umabot sa 45 degrees Celsius. At sa Kamiling Tarlac naman, 40.3 degrees Celsius yung ating naitala noong May 6, 2024. At isa rin po ang 2024 sa ating pinakamainit na taon sa ating kasaysayan. At ito pong mga temperature na ito ay ambient temperature. Mas mataas pa po ang heat index na naitala sa mga areas na yan. So again, kadalasan po huling bahagi ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo na itatala yung ating pinakamataas na temperatura at magpapatuloy pa nga yan sa susunod na buwan. Sa katunayan, kanina po pumalo na sa hanggang 46 degrees Celsius yung ating heat index sa mga areas ng Pangasinan. Kasama po dyan ang area ng Palawan. 45 degrees Celsius naman sa areas po ng Cavite at 42 degrees Celsius naman sa areas ng Mindoro, ilang bahagi ng Palawan, kasama po dyan ang Iloilo, Northern Samar, maging dito sa Zamboanga del Sur. Again, ito pong mga heat index na ito ay umaakyat na po or nasa danger level na o napakadelikadong level na po ng heat index. Kaya doble ingat po tayo dyan, mga kapatid. At possible na po yung madaling pagkapo o pagkapagod at possible din po yung ating mga heat stroke. Ang ilang areas naman sa ating bansa na possible na makaranas ng 44 degrees Celsius bukas ay ang areas po ng Eastern Samar, Iloilo, kasama na po dyan ang Negros Oriental, Agusan del Norte, Palawan at Metro Manila na nasa 43 hanggang 42 degrees Celsius yung ating inaasahang heat index. So, magpapatuloy po ang ating mainit at malinsangang panahon dito nga sa Metro Manila na possible lang umabot sa hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index. Magiging mainit pa rin po sa tanghali, pagsapit ng hapon na magiging maulap po yung ating panahon. At kung minsan meron tayong mga isolated o localized na pagulan or thunderstorms, pero napakababa po ng tsansa niyan, mga kapatid. Ang paghandaan po natin, lalong-lalo na kung lalabas tayo ng bahay, ang matinding init ng panahon. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Marami ang nagulat sa taas singil sa kuryente ngayong buwan. Sa mga post sa social media, sinisisi ito sa diskwentong binibigay sa mahihirap na ipinapasa umano sa mga consumer. Pero may paglilinaw dyan ang Meralco. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Labis na pagtataka ang inabot ni Pearl at ng biyanan niyang si Nanay Leonida nang dumating ang kanilang electric bill ngayong buwan. Mula kasi sa 9,000 pesos noong Marso, naging 12,000 pesos na ang bayarin nila ngayong Abril. Hindi naman daw nadagdagan ng kanilang konsumo. Wala, ganun pa rin. Nabawasan nga kami rice cooker eh. Yan, TV, tanghali lang naman yan hanggang mamaya pag gano'n. Wala na yan. Tapos na pinapanood nila, patayin na yan. Isa lang si Pearl sa mga consumer na umiinit ng ulo dahil sa biglaang umanong paglobo ng Meralco bill. Sabi ng mga netizen, mapapamura ka raw sa dami ng charges. Si Nanay Leonida nga, hindi maitago ang pagkadismaya. Bakit daw sa kanilang consumer kinakarga ang charge sa programang Lifeline Rate ng gobyerno? Dagdag pa raw yan sa kanilang gastusin, lalo nga'y nagtaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman kami, kahit matanda na kami, hindi kami nagtatrabaho para ibibigay sa purpose. Dapat sa gobyerno kukunin yun, di sa amin. Kawawa naman kaming mamamayan. Laki na kayo ng pera ng gobyerno. Dito pa sa amin kukunin yun. Paliwanag ng Meralco, hindi raw yan epekto ng Lifeline subsidy. Katunayan, pinakamaliit daw ang porsyentong napupunta sa mga subsidiyang ito sa computation ng ating bill mula sa other charges. 0.01% lang ang para sa Lifeline at 0.001 naman para sa senior citizen subsidy. Ang tumataas daw sa ating charges ay ang generation charge. Dito raw kinukuha ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng konsumo tuwing tag-init. Iba pa raw ito sa inanunsyong taas singil na dahil naman sa huminang palitan piso kontra dolyar. Maliit lang po ang contribution nitong mga public policy charges. So the generation charge is likewise the main driver. Yun po ang nagdidikta ng halaga ng kuryente buwan-buwan. Kaya panawagan ngayon ng Meralco, huwag magpaloko sa kanilang misinformation sa breakdown ng electric bills. Sa tingin ko po, kailangan lang natin maunawaan kung saan talaga ang halagang binabayad natin buwan-buwan para din hindi tayo maging biktima ng misinformation at disinformation na tila ba sinasadya naguluhin yung usapan.
Samantala, kahit baka kaunting bahagi lang ng ating bayarin ang napupunta sa Lifeline subsidy na nagbibigay diskwento sa mga low-income household, ipinunto ng Meralco na hindi ito basta-basta kinukuha sa bayad ng iba pang consumer. Nakasaad daw ito sa batas at sumusunod lang sila bilang isang distribution utility. Wala kaming pwedeng ilagay dyan ni isang sentimo na hindi po legal at aprobado. Those are outright lies. That's why I want to emphasize at this point that we in Meralco, as a regulated entity, follows the law. Paglilinaw pa ng mismong Energy Regulatory Commission o ERC, hindi na pupunta sa Meralco o anumang electric cooperative ang pass-through charges o yung binabayaran para sa Lifeline rate. Yung mga charges na yon, ibinabayad din doon sa mga generation companies and to NGCP para doon sa transmission. Taxes are also being paid and remitted to the government. So hindi siya napupunta sa mga distribution utilities din, pero ito ay tulong doon sa mga nangangailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Showbiz, eto na nga! Mamaya na po ang inaabangang back-to-back premiere ng mga bagong primetime shows sa TV5. Isa na nga po riyan ang My Best Friend Eman na binisita ng News 5 sa kanilang taping. At live mula po sa Maynila, nasa frontline na balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Von, anong latest dyan? Jervy, mahigit isang oras na nga lang mula ngayon ay magsisimula at mapapanood na ang isa sa mga primetime pasiklab ng TV5. Yan ang My Best Friend Eman. Umani ng positive reviews ang My Best Friend Eman mula sa ilang entertainment vloggers na nanonood ng advanced screening kamakailan. Lahat sila bumilib sa ganda ng storya at galing ng mga bida. Hard work ang stars gaya ni Shaina Magdayaw, Ryrie Sofia at JM De Guzman na bumisita sa ating mga kapatid sa Vibe Stage sa MVP Studio last Saturday para ipagkalat ang good news na malapit na nating makilala si Eman. At ngayon, dito nga sa set mismo ng My Best Friend Eman, kahit abala sa ilang eksena na kinukunan, excited ang mga cast sa pilot episode mamaya sa TV5. Gaya na lang ng batikang aktres na si Miss Ai de las Alas na gaganap bilang madre. Ang child actress namang si Ryrie Sofia, thankful and honored na makatrabaho ang ilan sa mahuhusay na aktor sa industriya. Narito ang ilan sa kanilang mga pahayag. Nagpe-pray ako na sana magampanan ko as a madre talaga. In God's grace, thank you so much. And I hope lahat ng mga tao makarelate at saka kailangan natin yung show na kagayangan nito ngayong mga panahon na to. Super happy po ako. Super excited po talaga ako. Parang hindi po ako makabilive na papalabasin po mamaya yung show namin, yung pinaghirapan po namin, yun po. And I'm very happy po. Matututunan nyo po na maging mas closer kay God, maging mas closer sa pamilya. Jervy, narito nga tayo sa set ng My Best Friend Eman sa isang bahagi ng Maynila kung saan kinukunan yung ilan sa mga malalaki at pasabog na mga eksena ng teleserye na talagang aabangan ng mga kapatid natin. And speaking of aabangan, syempre mamaya na nga ang My Best Friend Eman, 8:45 p.m. pagkatapos ng A Secret in Prague dito sa TV5. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Jervy? Naku Von, excited na kaming lahat na mapanood ang My Best Friend Eman. Maraming salamat. Susunod, akyat bahay na nagala Spider-Man, pinatos pati mamahaling dalata. At confirmed na talaga, Richie Rivero at Juliana Gomez spotted na sweet sa PBA. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang ala Spider-Man na akyat bahay sa Taytay Rizal. Ang suspect abay nagawa pang mamili ng mga nanakawing delata. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ibinulsa ng lalaking naka-surgical mask ang kanyang cellphone. Saka biglang nag-ala Spider-Man sa pag-akyat ng kahoy na hagdan ng isang bahay sa Taytay Rizal. Ang lalaki, abay kawatan pala. Bago ang mala superhero niyang galawan, una na siyang nagmamasid sa loob ng compound. Siniguro ng lalaki na walang tao, bago na siya nagkasa ng masamang balak. Hindi na nakita sa video pero nakuha ng kawatan ang 15,000 pesos na cash at mga delatang stock sa bahay. Namili pa po, iniwan po niya yung mga local lang na corned beef. Ang kinuha pa po niya ay spam. Yun lang po talaga yung kinuha niya. Tinarget lang talaga niya yun. Hindi rin daw ito natakot kahit may nakapaskil ng warning sign sa mismong bahay. Tingin nila, sa bubong na rin umexit ang lalaki. Hindi po talaga sa familiar eh. Kasi kung taga dito lang po, makikilala din po namin sa agad. Nai-report na sa kapulisan ang pagnanakaw habang patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng kawatan at kung residente ba ito sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mismong Commission on Human Rights na ang nag-iimbestiga kung may nasawing sibilyan sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Pero gate ng Philippine Army, mga miyembro lahat ng NPA ang kanilang nakasagupa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. 19. Ganyan karaming individual ang nasawi sa sinasabing engkwentro ng militar at umano'y mga miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental. Mismong ang Commission on Human Rights ikinababahala ang insidente at nagkasana ng sarili nilang investigasyon. Sabi ng CHR, may mga hindi raw pagkakatugma sa pagkakakilanlan ng mga nasawi sa umano'y engkwentro. Kahit daw sinasabi ng armed forces na mga rebelde ang mga namatay, taliwas daw yan sa sinasabi ng ilang grupo. Tulad na lang ng UP student na si Alisa Alano at ang mamamahayag na si RJ Ledesma. Napawang mga sibilyan umano pero nadamay sa gulo. May mga biktima rin umanong sibilyan na aktibong nakikibahagi lang sa gawaing pangkomunidad doon. Sa kabila niyan, muling iginiit ng Philippine Army na mga miyembro umano ng NPA ang lahat ng kanilang nakasagupa sa operasyon na yon. Based on the result ng PNP SOCO doon sa encounter site, itong mga tao na ito, yung mga namatay na ito ay they bear arms and with bandoliers na nakasuot sa kanila may mga bala. Bukod kina Alano at Ledesma, kinumpirma ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na 2 Filipino-American din ang nasawi sa bakbakan. Sila ay sina Lyle Prejoles at kay Dana Renesorem. Sabi ng grupong Bagong Alyansang Makabayan USA, parehong human rights activist ang 2 PhilAm. Nasa Negros Island daw sila noon para magsagawa ng immersion at personal na makita ang hirap na dinaranas ng mga komunidad doon. Sa kabila nito, sinabi ng militar na bukas silang humarap sa anumang investigasyon. The Philippine Army is fully committed to transparency, no? At gusto rin natin panawagan din sa CHR na isabay na rin nila imbestigahan yung mga namatay na mga sibilyan, 40 plus na sibilyan doon, para na rin mabigyan ng hustisya doon yung pamilya nitong mga kababayan natin. Sa ngayon, naibalik na raw sa kani-kanilang mga pamilya ang labi ng mga nasawi. Back to normal na rin daw ang sitwasyon sa Toboso. Pero patuloy na nagbabantay ang tropa ng militar para mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Idinemanda ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio ang ilang opisyal dahil sa pagsasapubliko ng kanilang bank transactions sa impeachment hearing sa Kamara. Paglabag daw ito sa kanyang karapatan bilang pribadong mamamayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
Personal na nagpunta sa Quezon City Prosecutor's Office ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio. Inireklamo niya ng paglabag sa Bank Secrecy Law, Breach of Information Security and Confidentiality ng Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act sina Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Dawit din sa reklamo sina House Justice Committee Chairman Jervil Luistro, House Deputy Minority Leader Laila De Lima at Akbayan Party List Representatives Chel Jokno at Percy Sendanya. Sa impeachment hearing nitong nakaraang linggo, isiniwalat ng AMLAC na may 6.7 billion pesos na kahina-hinalang transaksyon na konektado umano sa mag-asawa sa loob ng halos 2 dekada. Hindi raw ito nagtutugma sa nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Ayon kay Attorney Peter Danao, Legal Counsel ni Carpio, hindi sila obligadong sagutin ang mga aligasyon ng House Justice Committee dahil hindi naman kasama ang kanilang kliyente sa impeachment proceeding. Hindi naman po parte ng impeachment si Attorney Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Na sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it. Itinanggi rin ni Carpio na may lamang bilyong piso ang kanilang bank account. Hindi rin daw malinaw kung anong mga bank account at kung saan nanggaling ang mga na-flag na transaksyon ng AMLA. Paano namin ma-deny or ma-admit yung mga sinasabing transaksyon kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Sumulat din daw sila sa AMLAC bago ang pagdinig ng Kamara. Ang AMLAC daw ay ginawa lang para mag-imbestiga sa Money Laundering Act at isiniwalat nila ang impormasyon ng wala pang kasong na isasampa laban sa mag-asawa. Yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto lang usisahin yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang mister ni VP Sara. Bago nito, dumepensa na rin ang legal team ni VP Sara Duterte tungkol sa pag-ungkat sa kanilang yaman. Posible raw na pinagsama-sama mga transaksyon ito sa loob ng ilang taon kaya lumobo at hindi rin daw ito illegal. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, mula holding hands while walking, spotted ulit sina PBA player Richie Rivero at Juliana Gomez. Pero this time, abay mas sweet na po ang dalawa. Sa isang game sa PBA, naispata ng paghalik ni Richie sa noo ni Juliana. Hati naman ang reaksyon dyan ng netizens. Dati nang usap-usapan ang pagiging malapit ni na Juliana at Richie. Pero wala pa pong confirmation o denial sina Richie at Juliana sa real score ng kanilang relasyon. Si Juliana po ay anak ni na Lucy at Richard Gomez. Susunod, daang-daang tangke ng LPG pinepeke sa isang bakanteng lote sa Bataan. At batang lalaki na yan, muntik nang matuklaw ng ahas. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Daan-daang peking tangke ng LPG ang nasabat sa Mariveles, Bataan. Naaktuhan pa ng mga otoridad ang iligal na pagre-refill sa mga ito. Tinatayang aabot sa 4.5 million pesos ang halaga ng mga nasabat na LPG tank. Kinumpis ka rin ang mga kagamitan sa iligal na operasyon. 5 ang arestado at mahaharap sila sa kaukulang reklamo. Muntik nang matuklaw ng ahas ang isang batang lalaki sa India. Kita pa sa video ang paggapang ng ahas papalapit sa nakapark na motorsiklo. Maya-maya, lumabas na ang bata mula sa kanilang bahay para kunin ang motorsiklo. Dito na bumulaga ang ahas. Nagulat ang bata at kumaripas ng takbo pabalik ng bahay. Buti na lang at shorts lang ng bata ang natuklaw ng ahas. Agad ding lumayo ang ahas. Susunod, mga basag kotse na nambiktima sa aktor na si Andrew Mulak na tunton sa tulong ng CCTV. At ride sa perya, biglang nagkaaberya. At Pinoy na si Matty Hunyosa nakakuha ulit ng Golden Buzzer sa Britain's Got Talent. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabiktima ng basag kotse gang ang aktor na si Andrew Mulak sa Quezon City. Ang natangay, maleta na may lamang pera, ATM card at iba pang mahalagang dokumento. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Basag-basag ang salamin at nagkalat ang mga gamit. Ganyan ang nangyari sa kotse ng aktor na si Andrew Mulak sa Barangay Mariana, Quezon City. Pinost yan sa Facebook ng aktor. Kabilang sa mga nakuha sa kanyang kotse ang pulang maleta at pouch na naglalaman ng mahalagang dokumento gaya ng 2 passport at ATM card. Agad yang sinumbong ng aktor sa mga pulis. So parang kinabahan din yung magnanakaw kasi actually hindi nakuha yung mga wallet ko kasi nasa harapan yung wallet ko. Basta ang kinuha niya yung nasa gitnang pintuan. Natunto nila sa CCTV na riding in tandem ang nasa likod ng basag kotse modus. Nasa pool din na bitbit nila ang tinangay na luggage ni Andrew Mulak. Patuloy na tinutumbok ngayon ang plaka ng motorsiklo ng mga salarin. Tinutugis na rin sila ng mga pulis. Mahaharap ang mga sospek sa kasong pagnanakaw. Ayon naman kay Andrew Mulak, nakakuha na siya ng impormasyon online na may nakakuha na ng kanyang 2 passport matapos itong makita sa isang drainage malapit sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Bea de Guzman, News 5. Arestado mga suspect sa 3 magkakahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa Maynila. Kabilang dyan ang 2 lalaking nang agaw ng gamit sa driver ng isang nakahintong truck sa Road 10. Sinaksak din nila ang driver na nagtamo ng sugat sa katawan. Sa Road 10 din, nang snatch ng cellphone ng isa pang nahuling menor de edad. Mismong ang ina ng suspect ang nagsuko sa kanya. Nabawi naman ang ninakaw niyang cellphone. Timbuk din ang isang lalaking nang hablot ng cellphone mula sa passenger side ng isang utility van. Nasangla na raw ng suspect ang tinangay na cellphone sa halagang 3,000 piso. Pero nabawi naman ito. So, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pasok na sa finals ang Pinoy contender sa Britain's Got Talent na si Matty Hunyosa matapos makakuha ulit ng Golden Buzzer. Muli nga pong pinabilib ni Matty ang judges at audience sa rendition niya ng Aerosmith classic na Dream On. Sabi nga ng judge na si Alicia Dixon, Class A ang vocals ni Matty. Una pong nakakuha ng Golden Buzzer si Matty mula kay Simon Cowell sa audition round.
bus napigtas. Kumusta kaya ang mga sakay? At Enrique Hill at Andrea Brillantes, makakwentuhan ng News 5 Live sa set ng A Secret in Prague. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mala Final Destination ang naranasan ng mga sumakay sa slingshot ride sa perya sa Spain. Hinahagis pataas sa mga sakay ng ride nang biglang mapigtas ang isa sa mga spring. Tumama sa bakal ang inuupahan ng mga nakasakay. 4 ang sugatan, kabilang ang 2 bata. Natamay rin ang 2 nanonood na tinamaan ng napigtas na spring. Dinala sila sa ospital. Pinaimbestigahan na ang insidente. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, umpisa na ng gabi-gabing Todo Max primetime viewing natin mga kapatid. Dahil po yan sa back-to-back TV premiere ng mga highly anticipated kapatid serye na may Best Friend Eman at A Secret in Prague. At live mula po sa Quezon City, makakakwentuhan po natin sina Mikoy at Kiara kasama si MJ Marfori. MJ, kamusta kayo dyan? Yes, Jervy, kasama ko na nga ang hottest cast of the moment, ang cast ng A Secret in Prague. Enrique, Andrea, Kim, and Cedric, congratulations. Thank you so much. Thank you. Alam mo, medyo naabutan ko sila na nagre-rehearse ng mga eksena. Tapos sobrang saya talaga. Kung ano napapanood natin on screen, ganon. But what are we in for, syempre, sa A Secret in Prague? Dahil sa Free TV, mapapanood na siya mamaya. After nito, actually. Yes. Ay, nakaka-excite. Well, syempre, expect nyo po na matatawa kayo, matutuwa kayo, matatawa, pero andyan pa rin, syempre, meron pa rin may love, may sadness, lahat ng emotions dito pa rin po sa A Secret in Prague. Kumbaga may puso pa rin May talaga puso, yes. at the end of the day. And of course, this whole show is a crazy roller coaster ride, and I can't wait for you guys to enjoy the ride with us. Yes. Mikoy di pinagpala, the ultimate kapatid. Oo nga. Memorize ko yung mga lines. Actually, ang galing talaga nun. Thanks to our writer, and of course, gusto na magpasalamat sa aming director, Direk Barry, Yes. Direk Paco. Maraming salamat. Thank you, Direk. You guys are amazing. Great feedback, comedy. Kasi si Cedric, kinakabahan po siya maging komedyante. And si Kim, noong una natin silang na-interview, pero maganda yung feedback din sa comedic timing ninyo. Reaction nyo lang doon. Actually, kahit ako tontawa Kagabi, pinanood ko yung first 2 episodes. Parang, yung may mga deadpan minsan. Tapos, minsan naman parang kailangan medyo caricature. Yes. Sabi ko, okay, first time gawin. Pero nag-arrive naman siya. Magaling po si Cedric mag-comedy. Magaling po siya mag-comedy. Sabi nga niya ano sabi niya sa'yo? Paano ka daw nagustuhan ni Kiara? Maputi, pero walang date. Appeal. Yan ang sex appeal. Ilan lang yun sa mga linya na aabangan nyo sa A Secret in Prague. But really, please do invite everyone dahil ilang minuto na lang mapapanood na nila sa Free TV ang first episode. Ayun po, well, gusto namin magpasalamat din sa lahat na sumusuporta na sa amin ngayon. Pero mapapanood yun na mamaya ang A Secret in Prague. After neto, please po, wag muna kayo umalis. At panoodin nyo po first episode namin. Simula pa lang to guys, madami pa kayong dapat abangan. Mas magiging exciting pa po bawat episode. At number 2 na ngayon sa Netflix. Yes, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat po nagmamahal po sa amin at sa aming show. Maraming salamat po talaga. We feel the love at mahal na po namin kayo. Ayan. Thank you guys. But of course, after Prague, you're also taking us in for a ride in many places in the Philippines. May patikim na ba tayo saan-saan yun? May Cebu din po. May location po kami sa Cebu. And of course, lilipad din po kami in the future. May mga iba pang Sa ibang mga international madami pang destinations. pupuntahan. Madami pang secret. May pa secret! Funny mo to!
galing! Pero si Miss Kim, napakagaling din sa mga action. Ay, magiging isang agent. Nako, hindi. Pero marami rin silang dapat abangan na comedy. So yan yung dapat nila abang, hindi lang action. So sa mga first episode, medyo ano pa yan mas magaan pa. Wala pa tayong masyadong action dyan. So, Yeah, So you ain't seen nothing yet. Ganun ba yun? I think so, yeah. Kasi for me, ang laking bagay na nauna yung mga first few sequences na nandun kami. Kasi yun yung mga first few sequences na shoot namin. Pero mas na-build na yung relationship and yung rapport namin nung nandito na kami. So, alam mo na magkakaroon pa ng progression yung mga mangyayari. Oh, wow. And balita ko, mag-a-action ka rin pala, Andrea. Talaga, di ko alam. Kasi akala ko anak lang ng mayaman. Secret lang dapat yun. Secret yun eh. Na malalaman lang nila kapag pinanood nila ang A Secret in Prague. Ay, ang What was the best feedback na nakuha niyong dalawa? Napaka-refreshing po ng show. Ang gaan po panoorin, nakakatuwa. Yun naman po yung goal po namin talaga is to make people happy and to give them a refreshing feeling, a good time. You're part of the creatives, Ken, and congratulations kasi sobrang ano yung naging input mo doon sa mga script and sa mga linyahan ninyo? Pagdating naman po sa linyahan, hindi naman po talaga. More on the character, the setting, the situations of each character coming together. Yun lang po basically. And then si Mark na po lahat yun. Wow! So, akala ko galing kay Ken yung GAG. GAG! Totoo yan. Pero yung waiter, tapos yung nag-abroad, and then na-meet niya to, tapos with the CIA, secret agent, lahat yun. Tapos we worked Ito na, around. A Secret in Prague na kasi pinaparap na tayo. Yes, okay, let's go! Guys, mapaparad nyo na po ang A Secret in Prague! Now na! Yes! 5 minutes! Back to you guys dyan sa studio. Thank you guys! Nako MJ, nakatutok na kaming lahat at excited na mapanood ang A Secret in Prague. Maraming salamat sa inyo at yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rice. At dahil po sa inyong walang sawang suporta, huwagi na naman tayo mga kapatid. Ayan, nakapag-uwi po ng mga parangal ang ilan nating mga kapatid programs at anchors sa 20th Gandingan Awards ng University of the Philippines, Los Baños. Aking partner siyempre, Cheryl Cosim, pinarangalan po ng prestiyosong Gandingan ng Kababaihan Award. Ayan. At wagi rin si Frontline Express anchor Ruth Cabal bilang Best FM Radio Program Host para naman sa programang Good Morning Bayan ng True FM. At tinanghal namang most development-oriented radio drama, ang Sana Lord, ang sabi ng gubat ni Lourdes de Vera. Most development-oriented FM program naman ang programang Ted Filon at DJ Chacha. Ang Gandingan Awards ng UP Community Broadcaster Society ay 2 dekada nang nagbibigay parangal sa mga alagad ng media na itinataguyod ang kaunlaran sa ating lipunan. Muli, maraming salamat po sa Gandingan Awards. Thank you. Congratulations! Congrats sa lahat ng mga nakatanggap ng award. Blowout na, blowout. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.